Sa ngalan ng aking mga magulang at sa Benigno gabay Aquino ng III claimed the presidency on the popularity of his parents, the late Benigno Aquino Jr. and Corazon Aquino, who distinguished themselves in the fight against the Marcos dictatorship. provide every Filipino the Noynoy propelled his candidacy on the slogan of change, of being the exact opposite of his predecessor, the much-hated Gloria Macapagal Arroyo, whose administration was marred by charges of electoral fraud, bribery, corruption, extrajudicial killings and enforced disappearances of activists, and killings of journalists. In 2013, however, when Benigno Noynoy Aquino III reached the midterm of his presidency, he is being confronted by issues which he and his supporters never expected that he would be facing. Matinding corruption, buong sistema yung problema at hindi naging sapat at katanggap-tanggap yung naging kilos ng Pangulo. Sa katunayan, dinipensa pa niya yung buong court bar system, lalo na yung presidential court. Sa presidente namin, kunting tulong lang po, sir. Itong pagtama ng mga kalamidad, lalo na itong sa bagyong Yolanda o Haiyan, na nakita natin na mayroong kriminal na kapabayaan ang pamahalaan natin at talagang kapos na kapos, no? Yung tulong na ibinibigay sa ating mga kababayang masalanta. Ay ang kawalan ng hustisya doon po sa karumal-dumal na krimen na nangyari, 4 na taon na po ang nakalipas. Kahit na nasa panahon tayo di umano ng daang matuwid, patuloy pa rin yung pagpaslang sa mga periodista, paglabag sa karapatang pantao. Mula Hulyo 2010 hanggang Agosto po ng taon na ito, 152 na po ang pinapatay ng mga magsasaka, manggagawa, katutubo, maralitang tagalunsod, kabataan, kababaihan sa ilalim na magpas 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Aquino sa pwesto. Isa kada linggo ang pinapatay sa kanilang mga nagtatanggol sa karapatan ng mamamayan. Nitong linggo po na ginugunita natin ang pandaigdigang araw ng karapatang pantao. 4 ang pinatay na mga magsasaka at katutubo mula sa Mindanao at Bicol. 2 ang pinatay na mga mamamahayag. Mahigit 600 na po ang iligal na inaresto ng gobyernong ito. Sinampahan ng gawa-gawang kaso, mga biktima ng torture, mga komunidad, ang mga komunidad sa Bicol, Mindanao, Cordillera ay nagpapatuloy na binobomba ang kanilang mga tahanan. Isa po ito sa pinakamabibigat na pananagutan ng gobyernong ito sa mamamayang Pilipino. More and more, the image of being the exact opposite of the Arroyo administration is slowly being eroded. Para sa Aquino government, ito ay taon na talagang nalantad, no? Yung kahungkagan ng daang matuwid sa usapin ng corruption, sa usapin ng pamamahala, no? At pagkalinga sa mamamayan. This is especially so because President Aquino refuses to heed the people's call. He defends the pork barrel system, ignores the pleas for justice, refuses to pass the Freedom of Information Bill, and plays trapo politics even during relief operations in Tacloban. President Aquino is proud of the country's so-called economic growth, but while corporations experience increased productivity and profits, the poor majority continue to suffer worsening hunger and poverty. Worse, rates and prices of basic services and commodities continue to rise. Pag nasa isang pribado ang ating ospital, magmamahal siya ang serbisyong pangkalusugan. The Public-Private Partnership Program, the centerpiece program of the Aquino government, which is but another name for privatization, threatens to further worsen the people's lives. Optimism and hope continue to fade as the Aquino administration gives no indication of changing its course, which, ironically,
is the same as that pursued by the Arroyo administration and its predecessors. Para kay Juan de la Cruz, yung 2013, ito yung isang taon ng pagsubok. Matinding mga pagsubok sa usapin nga ng sa kalamidad, sa usapin ng mga problema sa ekonomiya, yung mga pabigat ng mga pinapasan niya. Talagang matindi ang mga pagsubok na dinaanan ng buong bansa ngayong taon. Hopefully nga, yung susunod na taon na talagang nanatiling buhay, no? Yung pag-asa na maging taon din ng pagbangon at taon ng mas maigting na pag-asa. Is there still reason to hope? Yes. And that hope lies in the people's hands. Ang bayan!